magsimba sa tuwa ng buhing Diyos. So, sa ato ang pagsugod at siyang himayaon, awitan, inagi sa mga mensahe sa amin diya kita sa ato ang mga alawiton, himnal, at ang awiton igsoon ang hymn number 56. Hymn 56 sa ato ang himnal, Saliging Dugo ni Jesus. 5-6 sa atong mga himnal. Atong awiton nga madasigon ang verse 1, verse 2, verse 3, and verse 4. Buod ka bang maluwas sa sala? Okay, hymn 56, ito ang awitan, Pumuli ng Diyos, verse 1, sing. Buod ka bang maluwas sa sala? Kamhan ang dugo niya ni Jesus. Buod bang magmadaugon ikaw sa libing dugo ni Jesus. May kahigulungan gagahon sa dugo ni Jesus. May kahigulungan gagahon sa binilo niya nga dugo. Verse 2, sa pagpatandag na punang kabang, gamhan ang dugo niya ni Jesus. Doon ikaw sa Kalbaryo karon, sa lining dugo ni Jesus. May kahigulungan gagahon sa dugo ni Jesus. May kahigulungan gagahon sa binilo niya nga dugo. Verse 3, buod ka bang mahinduan karon? Gamhan ang dugo niya ni Jesus. Tanang lamas sa lahugasan, sa libing dugo ni Jesus. May kahigulungan gagahon sa dugo ni Jesus. May kahigulungan gagahon sa binilo niya nga dugo. Last verse. Buod ka bang makalangad sa Diyos? Kamhan ang dugo niya ni Jesus. Daigod mo ba sa kanunay siya? Sa libing dugo ni Jesus. May kahigulungan gagahon sa dugo ni Jesus. May kahigulungan gagahon sa binilo niya nga dugo. Lain pag-awit diya sa hymn number 69. 69 sa atong mga himna, daigon si Jesus. Atong awiton gyapon ang verse 1, verse 2, verse 3, and verse 4. 69 sa atong mga himna. Santos na lamat yan ni Jesus. Hymn 69 sa atong mga
sing. Sa pusmanawan yan ni Jesus, diinang dugo niyang ginula, akong nadawat ang pasayo, dayon ngalan niya. Dayon si Maraming Diyos, salamat sa pagkakasangutangin ng Diyos, salamat sa lahat ng Pagdiyo. Salamat sa Pagdiyo, salamat kami nakatigo sa inyong simbahan ng Diyos. O, ng Diyos, ito mag-bless ka namin ng Diyos, ang tagusa na ma-setting kami sa pagmula sa mga tulong. Kung kiniyamang usapta sa siyempre sa pagdiyo ng Diyos. At tayo kami na itinakaran, kung kiniyamang apply sa tagusa o mabalak niya sa tagusa ng Diyos. O kami sulamatan, isa pasalamat kami sa mga kapasan, magbuhat, sa tulong sa mga sa sununa. Magtapos kami ng malawar, mag-awit, magdadahil sa rin. Sulamatan ka, sa Jesus, Amen. Amen. Ang mga sapal. Lingkod, bago tamati sa pulong sa Ginoo, duha pa tayo sa kawin mga kaigsunan at mawiton ang sa Dios ang himaya. 198 sa atong mga alawiton. 198. To God be the glory. Atong awit ko ng verse 1, verse 2, and verse 3. 198. Sa Diyos ang himaya. Okay. Verse 1, sing. Sa Diyos ang himaya.
nga diin atong hihatag ang himaya ngadto sa Dios nga gali kung imong tanawon ang gugma sa amahan gani pamatud-an pidagi sa pagpadala sa iyang bugtong anak nga mao si Ginoong Hesukristo ug nabayaran ang ato ang sala, no? Una nga ato lang yung ihatag kanunay ang glory sa Ginoo. Kaya sa atong pagpadayon alita sa atong Sunday school akong ihatag ang kahigayunan kang Pastor Mike. Okay, mayong buntag sa tanan. Dali ko na Diyos na yung kapuntahan, no? Na nindot ang atong panahon. O I hope nga ang tanan andan na alang sa pagkamalandong sa pulong sa Diyos. Atong ablihan ang atong mga Bible diya sa Book of Revelation. Katapusang libro sa New Testament. Revelation chapter 20. Chapter 20, verse number verse 10 to 15. Revelation chapter 20, verse number 10 to 15. Mao na itong teksto karong mag-igsunan. O niya ang atong isgutan, atong topic is about the danger. Of hell. Ang kadelikado sa impyerno. Saan? Kumidyahan na to ang impyerno. Okay? Ang kadelikado or ang pagkadelikado sa impyerno. Delikado gid ang impyerno. Sumala sa atong hatagag pagtagad karon nga pulong sa Ginoo nga ang balaang kasulatan nagisgot og impyerno. Okay? So I hope nga ato na ni siyang matagad pagtagad magigsunan. Now, Revelation chapter 20 verse 10 to 15. Nato lang Bisaya direct. Ala sa mga bisita. Paano ko rin? Bisaya. Napapay lang Bisaya, no? Okay? Pinadayag, Kapitulo 20, versikulo 10, ngadto sa 15. Ingon dere, og ang yawa nga nagpahisalaag kanila gitambog ngadto sa linaw nga kalayo. Og asupre diin atoa na ang mapintas nga mananap. Og ang mini nga propeta. Og didto pagasakiton sila sa adlaw ug sa gabi hangtod sa kanturan. 11. Og unya nakita ko ang usa ka dakong trono nga maputi ug ang naglingkod niini gikan sa kangkinsa nga tubangan ang yuta ug ang kalangitan na nagpangalagyo ug walay dapit nga hingkaplagan alang kanila. Ug nakita ko ang mga patay, mga dagko, mga gagmay ka ng mga dagko, gagmay but pasabot, mga inila o dili mga inila. Nga nagtindog atubangan sa trono. O dihay mga basahon nga gipambuklad, usab dihay mga laing basahon nga gibuklad, nga mao ang basahon sa kinabuhi. O ang mga patay, gipanghukman, pinasikad sa naisulat diha sa mga basahon, pinasikad sa ilang mga binuhatan. O ang dagat, mitugyan sa mga patay, nga diha niini. Ang kamatayon o ang Hades, mitugyan sa mga patay nga diha kanila. O ang tanan, gipanghukman, pinasikad sa ilang binuhatan. Unya ang kamatayon o ang Hades, gitambog ngadto sa linaw nga kalayo. Mao kini ang ikaduhang kamatayon, ang linaw nga kalayo, ug kun ang ngalan ni bisan kinsa dili makaplagan nga naisulat diha sa basahon sa kinabuhi, siya itambog ngadto sa linaw nga kalayo. Atong dumagan ni makigsunan, the danger of hell and lake of fire. Kay lahi man ang impyerno, lahi po ng linaw nga kalayo. Okay? Mas pareha gyapon sakit. Ang impyerno nagdilaap nga kalayo. Unya dire linaw siya pero kalayo.
Okay ra? Di ba? Ingon to, bayot nga mong gisiran. Inusulit yun yung pagkabayot kay Impierno juga. Sa nga ato ko sa rainbow, magpadidit-didit. Padidit-didit dito. Sa bahala ko nasa sa linaw kalayo, at least linaw, dili sulog. Dili sulog ba? Now, unsa maning impierno? Unsa man po ning linaw nga kalayo? Ganong laki man siya. Okay? Sa balaang kasulatan atong nabasa, linaw nga kalayo ang gisgutan di ano? Asa to napita? Verse 15. Oh, sa verse number 10, ug ang Yawa nagpasalakan nga gitambog ngadto sa linaw nga kalayo. Pag-abot dito sa Lucas kapitulo 16, lahi po nang gisgutan diha. Nawa, ato ni siyang matagang pagtagad. Maglaro ra ninyo diha ang suwatan. Okay? Sa Revelation chapter 20:15, Revelation chapter 20 verse 10, ang gisgutan niya linaw nga kalayo. Sa ato adres sa Cebuano, kayo, dili sayo pa ng kayo kay gi-shortcut man kalayo. Pero Revelation 20 verse 10, linaw nga kalayo ang gisgutan. Pag-abot sa book of Lucas, Luke 16, lain ko ng gisgutan niya, Hades. Luke 16, verse number 22 to 23. Kining Lucas 16, duha ka tawo ang gisgutan diha. Now, verse 22. O ang taong kabus namatay o gidala sa mga anghel ngadto sa sabakan ni Abraham. Unya ang taong dato namatay usab o gilubong. 23. O dito sa Hades. Okay? Hades ang gisgutan niya. O dito sa Hades, sa nag-antos siya sa mga kasakit, giyahat niya yung mga mata ug iyang nakita si Abraham dito sa layo ug si Lazaro diya sa iyang sabakan. 24. Ug siya misinggit nga nagingon, amahan kong Abraham, kaloy intaw nako. Ug suguha si Lazaro sa pagtuslob sa tumoy sa iyang tudlo diha sa tubig aron ipabugnaw sa akong dila. Kay aniya ako sa kasakit dinhi nining nagdilaab nga kalayo. Sa ato pa, kining Hades lugar sa nagdilaab nga kalayo nga mao ang impierno. Kay ang word nga unsa ang paglitog nako sa hill god, hill magbungtod sa pagsakto sa hell. Mao ni paglitog day. Ay, pero lang eh. Kining hell. Mapogi katawanan ba? Dito ni ang katawan ng impierno. Mali siya. Kining impierno makigsunan daghang term nga gigamit niini. Number 1, gitawag siya og Hades. Letter D na siya. Hades. Number 2, gitawag og Gehenna. Number 3, gitawag og Tartarus. Tartarus. Dayon, nalimot ko sa usa. Hades, nalimot ko sa usa makigsunan. Sige takaw sibuyas, malimtan na to. Hades, Gehenna, Tartarus. Kini na sa tulo makigsunan. Kining Hades, mo ni ang Greek word. Greek word sa impierno or hell. Mo ni sa Greek word Hades. Ang Gehenna, mo ni siya ang lugar sa mga lugar na nalimot din ko sa term na makigsunan. So mo na siya ang kanang sa Lucas 16
22 to 23, magbasa kang hadis, buot pasabutan na, impyerno na siya. Now, di na nato limugon ng iksuna. Adayon ta. Adayon ta. So, lahi ang linaw nga kalayo, lahi ang impyerno. Ang impyerno, para ni siya sa mga tao nga mga matay karon nga wala pa ang ikaduhang pagbalik ni Kristo. Sa dili pa mubalik si Kristo, kung mamatay ang tao karon, automatic diretso siya sa impyerno kung wala siya relasyon sa Ginoo. Tanawa nita. Tanawa ang Lucas 16 sa dihang namatay ang kabos, ang pobre ba? Lucas 16, no? Verse 22. O ang taong kapos namatay, o gidala sa mga anghel ngadto sa sabakan ni Abraham. Unya ang taong dato namatay usab o gilubong niyang lawas, o dito sa Hades sa nag-adto siya sa mga kasakit. Buot pasabot, ang tao kay karong panahon na tanawa, example, kada adlaw na may mamatay no. Labi na ron sa dunay mga virus karon. Kung mamatay ang karon presente nga panahon ba? Kung mamatay siya karon present, kung wala siya kaluwasan, namatay siya. Pagkamatay niya, wala siya kaluwasan na dawat. Automatic, atubang sa judgment mo na gingon sa Hebrews 9:27 ba na? 7:27. 9:27. It is appointed to man once to die and then the judgment. Hukpan siya. Tarawa, balik ko na ko. Ang tao na mamatay karon presente, mamatay siya karon, sample namatay rin siya na duwahan. Ako pa rin siya sa judgment. Dito sa judgment mga kigsunan, kung wala siya kalawasan, diretso siya og impyerno. Okay? Mamaayo man siya na tao o madautan, kung wala siya kalawasan, diretso siya sa impyerno. Kay duha ra may padulngan sa tao, langit or impyerno. Nagtubi ako ang impyerno tapos langit. Pero ang impyerno din magigsunan na sa ilawom sa kinailagman sa yuta. O na doon ay mga vulkan tungod kay aron makapahungaw ang impyerno. So muna nga, importante kayo nga magkabatuntag kaluwasan o relasyon sa Ginoo ay ka mamatay. Okay? Kaya ang kaluwasan nga gihatag sa Ginoo para sa mga tao nga buhi. Unsaon ang pagkadungog sa tao nga patay na? Di na na mamilog sa pagtaparuson para nimo, di na gina mamata. Ngano man, tungod kay patay naman siya. So ang pangutana, unsa man kadelikado ang impyerno? Wala pa ta kaatog impyerno, kisa may nagkaatog ng impyerno, wala. Ato ka sa Facebook, mo research ka sa YouTube, ang tao nga nagkaatog ng impyerno, daga mo at makita nito, na nagdamgo, nga dito ng impyerno, bot-bot na siya. Ay mugtuwa na, kanang kanta ni Magsurban nga, sa itong kanta niya, ano ni kanta niya na? Matod pa ni Dol, kulabihang initang impyerno. Sulti ko na siya lolo, nag-ulbo-ulbo ang kayo. O niya ingo ito, na ako ni mga bumbero, nga nangamatay. So, karon, kung mag-isgot kag impyerno, number 1, danger, nag-isgot kag pagka-delikado. Unsa ka dangerous. Unsa ka danger ang impyerno mga kaigsunan. Nga sumala sa Revelation chapter 20 verse 15, kung ang imong pangalan, tanawa, kung ang imong pangalan wala may sulat sa libros kinabuhi, itambog ka sa linaw, lake of fire, linaw magkalayo. Na unsa man ang naa sa impyerno, unsa man ang linaw magkalayo, atong i-describe, atong ihulagway kung unsa ng lugar. Kaya tao karon, sobrang magay mo, padayon gapon sila pagkadautan.
Now, unsa ning lugar? Number 1, lugar na walay pahulay. May karon ha? Unsa ang impyerno? Unsa ganong delikado siya? Tungod kay lugar sa walay pahulay. Kung Bisaya ko mag-igso na para Bisaya matagdaw ta rin. Lugar sa walay pahulay. Asa man dapit ang lugar diri sa kalibutan nga walay pahulay. Usa sa lugar nga walay pahulay mag-igsoon nga ang tawo murag mga wakwak na naa sa Las Vegas. Kana Las Vegas mura nang impyerno. Walay pahulay mga tao diyan, naa talaga kasino, kahilayan. Muna dito dapitan lisod kayo ang pagwali sa pulong sa Ginoo nga naman. Puno sa kahilayan ang maong lugar. I-search ng Las Vegas. Grabe niya. Mo bitaw ang boxing. Tuwa gina dito si Pacquiao. Oh, dito gina pinaka-sentro kay nga naman. Tuwa dito ang tanan ng mga kahilayan. Tuwa dito ang tanang mga tao, tanang mga dato. Naa ang lugar. So karon, ang impyerno di ay lugar sa walay pahulay. Verse Revelation 14:11. Revelation chapter 14 verse 11. Ito masahol na ba yung sinadya? Kaya may ginang naagi bersikulo makigsunan para mahibawan na to kung unsa yung katinuod. Ayaw mong tuo kung wala yung bersikulo. Kung natin babasa, adi kung tamo pugso ni sa pagpatuo, kay naaman na nato mutuo batas Biblia o dili. 14:11. O ang aso sa ilang kasakit magautbo hangtod sa kanturan. Unsa man aso nga magautbo mo pasamot mo ra kag gibunanan nga gipasuhan ba? Hangtod sa kahanturan pa gyud. Sa to pa dunay forever. Habard yung sila walang forever. Ay, forever. Unsa may English na dai pala ko ba dai yan? 14:11 sa Revelation. Revelation 14:11. And the smoke of their torment ascended up forever and ever, and they had no rest day nor night. Worship the beast in his image, and whosoever receiveth the mark of his name. Forever and ever. Bisayunan ka na? Sa to ba dunay forever? Dito sa impyerno, ang tao pasukan. Nga na pag iulo dito, pagkasula ng impyerno magkagsunan. Muna nga, daga mga tao mawala gil pagtagad sa pulong sa Ginoo na kana silang injeloksin, kanang mga kutis Kristen ba? Kanang mga flawless kayo, dito, kabahungo na dito. Nga naman, tuwa dito ang nagkadaiyang ulod, 7 kinds of ulod. Asa may dapitan. Ito ito nasa Lucas. Arita sa Book of Luke. Lucas, pangitaon na tong ulo sa impyerno, hindi na ba mamatay ang ulo dito makigsunan? Kung imong putlon, budaghan. Pigyo kini nga ulod. Yeah. Lucas kapitulo asa naman ni uluran Ari nito sa Mateo chapter 13:42. Mateo 13:42. Nga ang impyerno magigsunan walay pahulay. Lugar nga walay pahulay, di ka pahulayon dito sa kasakit. 13:42. Og ilang igasalibay kini sila ngadto sa hudno nga nagadilaap. Dito ang mga tao managpanghilak ug managkagot sa ilang mga ngipon. Putik inita gud. Lima ka katong dato ningon siya nga hangyuon ako si Lazaro nga ang iyang tudlo ituslog sa tubig ug ibutas og dila para ma-comfort siya nga naman lugar sa walay pahulay. Pagkapangita magigsunan kung tuwa ka dito dapita. Unya katapusan nga mutorture ang imong nahuna.
Kasulog kapag guys mo na sayang usa ka adlaw ni ana. Naka-simba ko sa simbahan. Sa lumpang pa yun. Gigiwali dito nga unsa ka delikado ang impierno, pero wa gyud ko magtagad kinagtuo kung dugay ko mamatay. Mo na magkaigsunan nga ang mao nga lugar hilabihan ka hasula. Kaya walay pahulay ang mga tao o mga galag na tuwa dito. Then, is a place of torment. Kanang torment, grabing kasakit. Lugar sa grabing kasakit. Kasakit o kasakit. Lahi mo ng kasakit. Kasakitan ka, nasamad ka. O gihamo ka ba? Gihasol. Grabing kasakit anang lugar ang mag-igsunan. Law o Revelation 14 verse 10. 11 man yan ito, atrasan. Revelation chapter 14 verse 10. Ito basahan. Ato ang iyo si Balirapi, eh? Revelation 14 verse 10. Oh, ay bino rin si impierno dahil. Nagibuko nga walay sambog na nasa buka sa iyang kanligot-got o siya antusod. Pinagi sa playo sa Sofredia sa Prinsesya. Prinsesya ka. Prinsesya. Prinsesya. Hapit ba Prinsesya? Wala nga mga angel o siya sa Prinsesya. Oh, Prinsesya. Siya dahil sinatid. Kalero. Naruha na napi ay. Verse 10 ako, eh? Chapter 14 verse 10. Siya usab magainom sa bino sa kapungot sa Dios. Nga pagatagayon nga walay sambog ngadto sa pupa sa iyang kasuko. Ug siya pagasakiton pinaagi sa kalayo. Og asupre, kabaw mo si asupre. Kanang asupre perting isugag baho ana nga maunay usa sa gamiton o usa na sa chemical nga gamiton aron sa paghimo og mga kanang mga puthaw nga na ba perting lain nagbaho ana. Nya mo na gamiton dito. Dayon diha sa tubangan sa mga balang anghel o sa tubangan sa kordero. So perting hasula dito. Dayon Marcos 9:43. Naadring ulo di mga kigsuna sa Marcos. Marcos 9:43. O kon ang imong usa ka kamot mao ang makaingon kanimo sa imong pagpakasala, putla kini. Kay maayo pa kanimo nga magsulod ka sa kinabuhi bisan pungkol kaysa may duha ikaw ka makamot apan ibanlod ka ngadto sa infierno. Sa kalayo nga dili arang mapalog. Verse 44. Diin ang ilang ulod dili mamatay. Ug ang kalayo dili pagapalungon, walay switch off dito. Kanang kalayo ang kuan kanang cremation na may on and off dito wala makigsunan dito ka pwede makremate dito. Nga naman ang atong lawas ilubong sa menteryo. Ang atong kalag di naman na mamatay. Lahi ang lawas o kalag. Ang kalag gibutang sa lawas aron ang lawas mu-function, mabuhi siya. So karon pagkamatay sa lawas, ang kalag nibulag na. So kung wala siya relasyon sa Ginoo kining kalaga, adto siya sa impierno. Hangtod sa walay katapusan, sakiton siya. Muna nga dili gyud ka kumidyahan, bahala masayon ka pag inom tambal. Dun kang masayon ka sa pagsabot sa kalawasan mga kaigsunan. Ngano man, ang impierno grabing kasakit. Kung dili sa kalibutan daghan kang mga problema, kasakit, madara na siya. Kaya ang Ginoo do na may giandan nga lugar nga di makomforta. Ang pait mga kaigsunan, dili ta sa kalibutan
hilabihang daghanang problema, kunya walay pagtagad sa pulong sa Ginoo, mamatay, impyerno ba yun? Kapaitan, makiksunan. Yan dito sa impyerno, mag-electric pa nito, magawas kalayon. Mag-aircon ka, magawas kalayon yapon. Kapaitan. Sumuna nga, di ko na to panumbalingon ang pulong sa Ginoo, labi na nining mo nga mensahe makiksunan. Tungod kay usari kadakong alarma sa mga tao makiksunan, wa gyud pagtagad sa pulong sa Ginoo. Then ang impyerno, lugar sa kalayo nga walay katapusan. Everlasting fire. Walay pagkapalong. Di ba na may kanta na? Walay ano may kanta na? Tagbuon ka sa mga angin. Di ba na may kanta na? Tultulan ka sa... Ano ito? May kanta na? Para ba siya patay? Oh, kung imo na matagal na yung meaning na. Kung sa na-term ba na nga kanang kahayag nga walay pagkapalo. Oo, di siya. Kalayo nga walay pagkapalo. Ngano man ang namatay, wa man siguro nga dunay relasyon nagsalig sa misa. Kini dili ni pagpanaon ato ha. Nagsulti na ta sa tinuod makigsunan. Kay mismo ako sa una, sige ko pamisa. Ako gipangutan na to silingan ng mga minister nga paghubo kayo. Ni Domingo Spoting kayo, ni kulit iti palumbuga. Ko, Noy, doon na ba tayo mabasa sa Biblia nga pamisahan ng kanak? Sa wala doon, padayon na lang, kinako na katabang, yawat na lang, basi na lang, maluoy ang Ginoo. O ba? Ipabasi na to ang Ginoo. Ikaduha na kong pangutana. Number 1 na to. Ikaduha, unsay kasiguruhan ako nga ang kalag akong gipamisahan na langit na. So wala tay kasiguruhan po tangi. Walay basihanan, walay kasiguruhan. Wrong. Ikatulo, batanon pa man kunoy, pwede ba nga pamisahan ako dahil akong kalag, aron ikamatay nako, takod ako na kong gagit? Sa dili pwede, abilabo na ni sa mga patay na, butang isamot sa'yo. Ato lang ablihan ang atong una-una o kasing-kasing. Ablihan na nato. Bitaw, no? Kung ingon ang Biblia sa 1 Peter chapter 1, 18 o 19, ba na? No, kita giluwas dili pinaagi sa mga madugta nga butang. Sama sa salapi o bulawag kung dili pinaagi sa dugo ni Kristo Jesus. Ang pangutana, lago kito siya nato. Ako ginang dili ni pang debate ako gusto lang ko kasiguruhan ba. Sigurista ba kita, di ba? Kung palit ang tanong na may gigamot, tinuod ba yun siya nga monastera, di ba ni monster? Ika na ta kasigurista. Unya, doon ay mga butang sa atong kinabuhi nga nisabay ra kita tungod sa atong mga katigulangan. Tungod kay umaning na andan, di ba? Kasi karon mo nay gamito na to, maoy nasunod o naandan. Kung unsay namat-an mo'y pakamatyan. Mo man ay ako believe ko na mga tao nga unsay namat-an mo'y pakamatyan. Pero ang pangutana, mayo unta ko ang imong namat-an insakto. Kay imong pwede nimong pakamatyan. Oray, sayop imong namat-an. Pakamatyan lang ko rin bisag sayop. Example, sa imong pagmata nasunog ang inyong balay. Di ba? Tuog ka, pagmata mo lang, sunog. Pakamatay lang ko, kaya mamay namata na po. Sayop na siya. Di ba bangon yung ka, layat ka, bahalag. 10th floor pa na. O saan na siya makiksunan? Logic na siya. So, kung unsay nasunod nato, kung nakita nimo nga contradict sa balaang kasulatan, unya mahipuntawag nino ka sa kadelikado sa impyerno, pangitaa ang kamatuoran.
Kamatuoran. Saan may spelling kamatuoran? Anan lang. Kung saan naging mo sa John, ano? John 8:31 ba na? John 14:6. Dili. Katubang 8:32 mo dyan, no? Kanang Pagkawasan. si Balua ang kamatuoran ang kini maghatag yung kagawasan. 8:32. Mo ni siya 8:32. Tanawa 8:32. O kamo mahibalo sa kamatuoran, o kang kamatuoran maghatag kaninyong kagawasan. Sa to pa kung wala ka makahibalo sa kamatuoran, nahimong nagapos ka sa baka. Nagapos ka sa baka. Dili tungod kay pastor ko, automatic na malangit ako anak. No. Kaya ang kalawasan, individual na siya, matag usa, manubag ka sa Ginoo. So, delikado ang impyerno, rang linaw kalaya tungod kay lugar ka na sa walay pahulay. Ibutang na to, mayroon na limitado lang ba? Butang na to, 100 million years. Ilang na nato 100 million years? Kinagisgot man taog forever and ever. Everlasting man. Everlasting. Hangtod sa walay katapusan. Unya kay ingon na Biblia, hangtod sa walay katapusan pagasakiton sila adlaw o gabi. Basta masula na no. Kini kabantay nakatesting na ba mo masakit kay yung tiyan nga wa gyud hunong bisag usa lang ka oras ang makaingon ka Lord patyan lang ko Ginoo ay. Testing ka ba? Duya ikaw na. Way unoy ba? Ako pila ko testing ka o sakit kay mong ipon nga way hunong. May panumbag mo. Mo sa sa impyerno. Nga ang Revelation chapter 20 verse 10 ug ang yawa, number 1 ang yawa itambok nga nagpahisala kanila gitambog ngadto sa linaw nga kalayo nga suprediin atuan na ang mapintas nga mananap. Ug ang mini nga propeta ug didto pagasakiton sila sa adlaw ug sa gabi hangtod sa kahangturan. Adlaw tibok gabi nga hangtod sa kahangturan nila. Sa'yo na kanan. Impyerno. So ang pangutana unsaon paglikawas aning pagkadelikaduha. Okay. Sayo pa man. Ang pangutana unsaon nato paglikawas nga dili ta maabot aning impyerno. Unsa may pamaagi sa Bible, pastor? Naa ba gyud sa Bible nga aduna gyud kasiguruhan nga samtang buhi pa ta magaangkon taog kasiguruhan. Ba mariguro man gyud ta panitag itlog, ato ni karog di ba buak. Okay, di ba gyud gisi. Ingala ta kasigurista pero nalimot ta sa pagsiguro sa atong kalag kung secure ba gyud? Siguro ba gyud? So arita sa pamaagi sa Ginoo. Ingon ang Hebrews chapter 2. Chapter 2 verse 3 day. Kanawa Hebrews 2:3. Chapter 2 verse number 3. Unsaon man nato sa pagpakaikyas kung dili kita manumbaling sa maong dakong kaluwasan. Kay klaro gino? Kini sa sinugdan gipamulong sa Ginoo. Ug unya gipanghimatuod kanato pinaagi kanila nga mga nakadungog kaniya. Unsa daw? Unsaon manato sa pagpakaikyas kung dili kita manumbaling sa maong kaluwasan? Sa ato pa tagdo na to manumbaling ta. So number 1, aron makalikay ka sa pagkadelikado sa impyerno o sa linaw nga kalayo, number 1, mao ang paghinulsol sa atong mga sala. Ang paghinulsol. Ang kuno nato sa itong kaugalingon nga magkasasala ta tubangan sa Ginoo. Lord, usa ko kadaotang tao nga nagkinahanglan sa imong kapasayloan. Di ba? Pasayloa ko Ginoo. Kaya ano? Ang tao nga dili maghinulsol
Moabot ang panahon nga pagasakiton siya tanawa. Naghinulsol tanawa, ang sugo sa Ginoo pag hinulsol. Ang gusto sa tao pagbasol. Tawa. Ang sugo sa Ginoo pag hinulsol. Buhat Acts 3:19. Ingon ito, pag hinulsol ka mo o balik sa Dios aron papaso niya ang inyong mga sanak. Aron na panahon sa kaya ay mag-abot gikan sa Ginoo. Karon kay tawo ingon mo magbasol. Maahay ko na kanang napalit ko na ako. Ang kwarta is para bugas mo na to. Napalit na ko ng tas yung liog. Karon mo ni ang dangatan sa tao nga wala maghinulsol igo ora nagbasol. Pinadayag. Aritas pinadayag na po. Pinadayag 9, versikulo 6. Tawa. Oh. Tawahan? Ako basahan no? 9:6 sa pinadayag. O yatong mga adlaw ang mga tao mangita sa kamatayon. Apan dili sila makakaplag niini. Mangadnoy sila nga unta mga matay. Apan ang kamatayon mulikay kanila. Karon panahon na pagdek ang tao mahadlok mamatay. Di ba? Hadlok yung mamatay. Bisa kita ba? Hadlok kita matay. Kada usay kita mahadlok mamatay pero wa ta magdali. Pero kini panahon na ang tao mangita og kamatayon. Pero ang problema ang kamatayon mulikay nila. Example, adto ko sa ospital bi katong mga daga mga positibo nito. Magkatakod ko. Ang virus may mulihan mo. Ani panahon na. Nga naman, kay wala sila maghinulsol. Verse number 20 o 21 iambak. Verse 20 to 21. Kung ang tanang uban pa sa mga tao nga wala mga matay pinaagi sa maong mga hampa, kini sila wala man naghinulsol sa mga nabuhat sa ilang mga kamot. Ug wala usab nila biyai ang pagsimbag mga yawa, ug mga larawan nga bulawan ug salapi, ug tumbaga, ug bato ug kahoy nga dili makakita ni makadungog ni makalakaw. Wala usab nila hinulsuli ang ilang mga pagpamatay tao ug ang ilang mga pagpanglumay. Iyaw ang lumay day kay hinulsulo mo sa Ginoo. O ang ilang pagpakigilawas o ang ilang mga pagpanawan. Sa ato pa tanan pahinulsulan sa Ginoo. Ang paghinulsol bot pasabot mao ang pagbiya sa sala. Ang pagsimba og Dios, ang mga butang nga kahilayan, pabiyaan sa Ginoo. Sumuna siya ang pamaagi sa Dios ang paghinulsol. Ang problema ang tao igo ra nagpasol. Ikaduha, pagtuo nga kinasingkasing. Ang problema sa tao, ang iyang pamaagi, buhat. Kinahanglan maghimo tag maayong buhat aron malangit. Usbo nato sa milabay nga mga Domingo, nagisgot ta og maayong buhat. Dili ikagarantiya ang maayong buhat aron moadto ka og langit. Ngano man, dili tanang buhat kinasing-kasing. Di ba? Usahay nahugas ng plato, napugos ta. Iwa ni gyud magamit or giyaw-yawan na ta. Sa to pa, dili ang pangutana kanus ani mo ma-maintain ang maayong buhat sa imong kinabuhi. Nga every now and then makasala man ta. Pinaagi sa pulong, sa buhat ug sa una-una. Sumuna nga ang paagi sa Ginoo pagtuo nga kinasing-kasing. Dayon number 3, mao ang pagdawat ni Kristo Jesus. Dawato nato si Kristo ingon nga personal nga manluluwas. So, sa paagi niya na, malikaya nimo ang kadelikado sa impyerno o linaw nga kalayo. Nga naman, naghinulsol ka, yang ko nimo nga makasasala ka tubangan sa Dios. Gituan nimo nga si Kristo ra gyud ang makaluwas sa imong sala o makaluwas sa imong kalag, makahilo sa imong sala. Unya imo siyang gidawat ingon nga personal nga manluluwas. Sa paagi niya na nakalingkawas ka sa mao nga
kadelikado sa impyerno. Kasi natin pangutanan. Doon na ba mo'y pangutanan makiksunan? Kung wala mo'y pangutanan, ako'y mo'y mangutanan. Nakasiguro na ba yun ta? Nga ang atong kalag mo atong langit. Arit ang imilib eh. Kay Igod, Ab. Arit ang Albina kay Amad. Alphabetical bang question na mo dali? Para ni mo Ben, unsa may kasiguruhan ni mo nga pila ka porsyento nga maato kag langit? Wa pa kay kasiguruhan. Ikaw siguro na ba yung ka? Example, wa ko manumlo ha. Kitang tanan isa pag magidag kag 120 ka tuig, moabot yung kamatayon sa atong kinabuhi. Ang pangutana, kung moabot ka na sa mong kinabuhi, makasiguro na ba ka? Asa mo ka nagditi ka putan doon? Wa pa yung kay kasiguruhan. Sumuning panahon na nga atong siguro. Ikaw brother, makasiguro na ba ka nga, example, mamatay ta, dili ha, ni panungluha ka na, pangutana ba? Nga, ito na, kung mamatay ko, asa ko padulong na? Para ni mo, Nick, siguro ka ka? Atong langit. Di pa siguro na? Nalagay siya na, nalagay ko na. Siguro na? Dili ni siya kakumidyahan. Ganoon, ingon ang Biblia, ang impyerno lugar sa grabing kasakit. So, pangutana, kung wala pa kakasiguro, muli siya ang pamaagi at makasiguro ka. Maghinulsol ka sa itong mga sala, unya ang ebidensya nga ang tao na hinulsol, biya ang Biblia tanan, nautan niya mga binuhatan. Doon na gidakong kausaban sa iyang kinabuhi. Bisa pag ka nga, nausab na ko, kaya wala ko umiinom. Wala umiinom, kay tak-tak naman ang atay. Wa na may garilyo tungod kay wa na may baga, di na mao ang gusto kausaban Ginoo. Ang gusto sa Ginoo kanang nausab ka sa imong pagkaikaw. Gibiyaan nimo mo nay resulta sa kausaban nga imong gibiyaan ug nalingkamot ka nga mahimo kang tarong mohimo og maayong buhat. Di ba pwede nga nausab na ko? Pero mao ra gyapon yung binuhatan, di na siya pwede. So, ang tao nga naghinulsol nito kasing-kasing o ginawat niya si Kristo Jesus ingon nga personal nga manluwas, doon na nag-decide kasiguruhan nga malangit. Bisan buhi pa siya. Right. Mo nag-isulti sa Biblia. Okay? So, kung wala pa nato na mahimo, karon pwede nato na buhaton ang paghinulsol sa itong mga sala, atong dawaton siya ingon nga personal nga manluwas, o tuhuan nato sa kasing-kasing. Kung walay makahimo sa paghilo sa atong sala, gawas ni Kristo Jesus. Okay? So I hope nga doon natin mga nakapunan o atong ibalik. Balik ni, mahalo naman eh. Ato ta sa, ato ibalik sa tuwing se. Salamat sa Dios sa iyang mensahe nga gihatag sa matag usa kung unsa kanindang isuon ang makabaton sa kaluwasan aron nga dili kita mahipunta o maadto sa maong dapit nga puno sa kasakit, dili lang kasakit, dili way katapusan nga mahulay na pag-anubos. So sa atong pagpadayon akong gihangyo ang tanan sa pagkanindot at tumulong ang buhit sa Dios pinaagi sa hilong nga pag-ampo. Paminaw sa akong pag-ampo o Ginoo. Paminawa ang akong mga pangahilupo. Diha sa imong pagkametinumanon, tubaga ako, o diha sa imong pagkamatarong. Ugayaw pagsulod ngadto sa imong paghukom uban sa imong sulugoon. Kay diha sa imong pananaw walay taong buhi nga paka matarungon. Kay ang kaaway milutos sa akong kalag, siya mihampak sa akong ginabuhi. Ngadto sa yuta, siya mihimo kanako sa pagpuyo diha sa kangitngit, ingon ni adtong dugay nang namatay. Busa ang akong espiritu ginasanapan sa sulod nako, ang akong kasing-kasing sa sulod ng pumatulat. Ako na inundong
sa mga adlaw sa kakaraanan, ako nagpamalandong sa tanang imong mga buhat, ako nagununa sa uhat sa imong mga kamot. Alang sa pagkapapastoro nito. Ginoong Dios, kalabing kabanan, salamat naman ng takna sa akong tagon. Salamat o Diyos sa imong kayo. Salamat sa mga pulong, mga paghimangno. Naunta o Diyos, alang sa mga wala pa makasiguro, ilahang masiguro o Diyos, na dili pa makutlo ang among pinabuhi. Nga kami magdulsol sa among mga sala, among ang kunon sa mga galingon nga kami mga makasasala at ubanan nimo o Diyos. Kaya kinahanglan ang kapasiluan sa among mga sala. Amo kang tuhuan sa kasing-kasing nga si Kristo Jesus namatay tungod sa kapasiluan sa mga sala o Diyos. O among kang dawaton, ingon nga personal nga manuluwas, maghari ka sa among kinabuhi o Diyos. Nandugimaya, magbalikan ka nimo din ni Kristo Jesus sa mga manuluwas. Amen. May mga sa paglikod, at ang nigsoon ang atong mga alawiton, atong awiton nigsoon ang hymn number 100. 100. 100. Buot kong isugid sa Jesus kaninyo. Verse 1, sing. Wow.
kung dili ba mabli kaninyo sa mga bintana sa langit, kung mububo kaninyo usa ka panalangin, nga wala na unya ilawak, nga igong sa pagdawat ni alang sa pag-awit at mga hymn 174, uban sa tuwa paghatang sa mga halad para sa Ginoo. Itong awit ng verse 1 and verse 3. Exclusive pa siya sa mga malam. Minimum pero kung ano na yung mga hatag, ito na Japon. Okay? Siya magalutalain mo. Verse 1, sing. Siya magalutalain mo. Ang iyong atanan ihatag mo. Dili tungkol sa tao magbuhat ka, kundi sa Ginoong si Jesus. Buhat mo panalaginan niya, ang labing maayong buhatan. Tingaling yutay ang iyas mo, kapanitong yan lang sa Ginoo. Ang mga panahon matapos na, kung pagsusihon ang kabuhatan, mahulay na ang isdian lang na, sa nagmatinumalon kang Jesus. Buhat mo panalaginan niya, ang labing maayong buhatan. Tingaling yutay ang iyas mo, kapanitong yan lang sa Ginoo. Ako yan yung tanas, kapag panito, kalang sa pag-ampo, Brother Jude. Pagkapunta, amahan nga balaan, daligod ka mahalin nga pagpunta sunod sa mga pulong na ito na padayag sa mga sa kanamo. Ikaw sa maghahatag, mga langit mong kaalam, kung pagpasabot sa imong mga pulong sa mga paminaw ni o bisan ni pagpadayon, ikaw sa pagsintro nini, o ikaw sa mga panalangin, sa mga kamot nga naghatag, kung sa wala naghatag, ikaw magpanalangin sa talang buhat sa mga kamot. Bisa nini tayo sa mga ikaw magpanalangin nini, naghatag ang talang buhat sa siya. Pinintana na mong isalig lamang kanino, pinali lamang sa Panginoong Kristo na maduluwas. Amen. May mga sa paglingkod na may bayan, kung dili makikita igsoon, ang atong pagsimba kung walay paghalad, kung awit sa kong na Diyos. Sila ko na yung gustong mahalad sa kong Diyos. Malat ko gawit sa tuang buhin nga Diyos, mo itong igsoon ang naguluhan o ubos. Si Jesus nagpakataw
iyang bibiyaan ng langit nga matahon. Ang pagluwas kanimong kalaton. Iyang gumang dilingon matungan. Dinigipadayan sa atong tanan. Si Jesus ng paubos dito sa tumanan. Imutang-butangan sa mga katauhan. Siya gibunalan sa dilim binuhang. Apan iyang hidawat tanan. Iyang bibiyaan ng langit na matahon. Ang pagluwas kanimo kalaton. Iyang mga dilingon matungan. Dinigipadayan sa atong tanan. Iluwas kitang tanan ng kalibutan. Pasalay mo man iyang gikaluyan. Iyang iluwas, iyang gitabangan. Bisan makasasaka kitang tanan. Imahal ko niya kay kinabuhi mo. Pilihon sa iyang mga mata. Iyang bibiyaan ang langit nga matahon. Ang pagluwas kanimo kalaton. Iyang mga dilingon matungan. Dinigipadayan sa atong tanan. Iyang mga dilingon matungan. Dinigipadayan sa atong tanan. Kinita mo lang ang kainsungan na itas por kumapit sa pulong sa Diyos at niya kapikinunan kampas naman. Okay, salamat no sa mga mensahe nga diyan mo makita kung unsa kabilinon ang tao na tumangan sa Dios. Iya gibiyaan niyang trono aron lamang nga iya hatang mapaduol ba sa presensya sa Amahan. So atong abrihan ang atong mga Biblia diya sa Exodus chapter 20 verse number 5. Exodus 25. Exodus chapter 20 verse number 5. Ingon dere, dili mo iyukbo ang imong kaugalingon kanila, di mag-alagad kanila. Kay ako ang Ginoo nga imong Dios, mao ang Dios nga abughuan, siluso. Nga nagaduaw sa pagkadautan sa mga mahan sa ibabaw sa mga anak, sa ibabaw sa ikatulo o sa ibabaw sa ikaupat, kakaliwatan sa mga nagadumot kanako. Ginoong Dios nga labing kamanan, ihatag kanamo ang malinawaton ng kasing-kasing o Dios, kuha ang makababag o makadisturbo sa among pag-focus o Dios sa imong mga pulo. Gamiton mo kami, o labi na yung alagad o Dios, gamiton mo aron sa
padayag sa imong mga pulo o Diyos. Giyahe pinagi sa balahan ng Espiritu. Tanan ang itong ginagpasalamatan. Amen. God is a jealous God. Ang Dios nga abughuan. Ang Dios nga atong gilagaran usa ka Dios nga abughuan. Unsa man ang abughuan? Kana bang siloso sa lain tinmono sa Bisaya. Kanang giingon diya sa balaan nga kasulatan nga nagselos siya tungod kay ang iyang katawan adunay lain nga gialagaran. Mo na giingon nga no man can serve two master. Di gyud pwede nga moalagad ang tao sa duha ka aganon. Ingon siya, thou shalt not bow down thyself to them, nor serve them. For I, the Lord thy God, am a jealous God. Siluso gid ang Dios nato makigsunan. Nga naman, jealous is not the sign of love. Kamalong mo na? Nga ang selos or ang pagpangabugho, dili na siya simbolo sa tao nga tinuod nga higugma. Example, nagsilos ko sa akong uyab kay naay katapag. O niya, katong babae, murag proud siya nga, higugma, akong uyab ko kay nagsilos siya, dili na siya sign sa love. Muna ko, zealous is not the sign of love. Hunuan, tungod kay ato ka sa Proverbs, mga kaigsunan. What is jealous? What is jealous, mga kaigsunan? Proverbs chapter 6, verse 34. Proverbs chapter 6, verse number 34. Not the symptom of love. No? Kay ang pangabugho or pangabugho mao ang kapungot sa usa ka tawo. Og siya dili ko pasaylo sa adlaw sa pagpanimalos. Unsa daw? Ang pagpangabugho mao ang gugma. Dili kapungot o. Ang kapungot sa usa ka tawo, napungot siya. Ngano man? Tungod kay hatog sa ato pa ang zealous din makigsunan, dili na sa sign sa tinuod nga gugma kundi nagpaila or nagsimbolo ka na sa kahakog. Kadalo. Gigamit ang akong sublay o wag yun manangin. Zealous ka. Okay? So, jealous is not the sign of love. Kaya kung tinuod ka doon na kay ang sign sa gugma, dili ang zealous, kundi trust. Pagsalig. Ang tibailahan nga nahigugma ka ng tawhana, isalig ka niya. Okay? Kunya ka na mingon po nga, wag ko may gugmaan na niya, oy, kay naluoy ako. Pero, nagdugay sila. Ang tinuod nga gugma, magsugod po na siya sa kaluoy. Ganaman, ato ka sa pagka-Diyos, ha? Ang Godfather, nakita niya ang tao, grabe kadautan, wala na'y mahimo, hopeless. Naluoy siya sa tao. Ug tungod sa iyang kaluoy, iyang gipadala ang iyang bugtong anak nga si Christ aron magpakamatay. Sa ato pa, ang sign sa love is mercy. Okay? Ang simbolo sa gugma mao ang kaluoy. Unya, kung tinuod ka nga naluoy sa usa ka tawo, doon na makita nga aksyon labi na sa paghatag. Di ba kung makita kang pagkalilimos, luya din niya eh. O lakaw pagbusog niya, okay gihatag, di na siya kaluoy. Kung maluoy ka sa usa ka tawo, kung doon na gyud kay mahatag, muhatag gyud ka. Mo na gingon ni Abraham, ito, niya Abraham. Nga doon ay yung isulti nga, you cannot love without giving, but you cannot give without loving.
Pwede ka muhatag nga walay gugma, pero dili di mo ma-prove ang tinuod nga gugma kung wala kay gihatag. Mao na siya makaigsunan. So balik ta sa jealous. Jealous is not a sign of love. Why? Kung tinuod ka nga na higugma, musalig yung ka. Jealous is the sign of covetousness. Pagkahakog. There are two kinds of jealous mga igsunan. Dua ka klase. Number one, jealous from human being and jealous from God. Alita sa the jealous from human being. Nato mga tao. Ang hayop kayo mag-jealous man sa. Tapos ay instinct nga mag-jealous sila. Labi na yung mga iro, kining-iro kung mga anak niya, yung kapoy niyang anak, suko. Pero alita sa mga tao. In Genesis chapter 4 verse number 1 to 10, the jealous from human being has an envy or pride. Mao na ni ang problema. Ang atong siloso or zealous aduna nay nasambog or nasagulan or involved na ang envy or pride. Garbo. Kumbantay ka ng mga karaan, mga tao, nga bisag dili na gamit ng mga kaldero, mga platito, taguan nyo na siya. Oh, tapos na nyo na, taguan nyo na dito, kaya hindi kinagamit ito. Ngayon ka nagamit na kayo para sa tuwara na para bisita. Kita magtinir na tao, mags nga, pangag. Mas pinangga pang bisita kaysa tagtungod. Nga pagkamatay sa tagtungod, nagaan nagbulag, chocolate, wala So, asa ito kita? Genesis chapter 4, verse number 1 to 10. Tanawa si Cain. Sama ni Cain. Grabe ang iyang kapungot. Nag-jealous siya. He feels like jealousy. 1 to 10 sa Genesis chapter 4. Yung dre, ang tao may ilag ang iba na iyang asawa kini nanampun og anak, nag-anak ang Cain og mingon, nagabaton ako og usa ka lalaki tungod sa panabang sa Ginoo. Ug unya usab nag-anak siya kang Abel, nga iyang igsoon og si Abel magbalantay sa mga karnero apan si Cain mag-uuma sa yuta. Ug sa nag-irog ang panahon, nahitabo nga si Cain nagdala gikan sa mga abot sa yuta, usa ka halad nga para sa Ginoo. O si Abel nagdala usab sa mga panganay sa iyang mga karnero. O sa mga matampok niini o gitamod sa Ginoo ani sa Ginoo ang kang Abel o ang iyang halad. Apan kang Cain og sa iyang halad wala siya pagtamod. Og nangisog si Cain sa hilabihan gayon og nangilad ang iyang panagway. Verse number 6. Og ang Ginoo mingon kang Cain, nganong nasuko ikaw? Ug nganong nangilad ang imong panagway? Ingon ni verse number 7, insultado ni tao din, no? Tama verse 7. Kung maayo ang imong gibuhat kini dili pagadaygon, ingon niya Ginoo, ug kung dili ka magbuhat og maayo, ang sala nagahaya sa gangaan og kanimo mamao ang iyang tinguha apan ikaw magabot nini. Tanawa ang kang Cain. Verse 8, og namulong si Cain kang Abel nga iyang igsuon. Og nahitabo nga sa didto sila sa kapatagan, si Cain mitindog batok ang Abel nga iyang igsuon. Og iyang gipatay siya. Og mingon ang Ginoo kang Cain, hain si Abel nga iyang igsuon. Og mitubag siya. Ambot. Nananagin ng ambot sa una, no? Ambot. Magbalantay ba ako sa akong igsuon? Tanaw parang Ginoo minungutanan niya. Ambot lang. Magbalantay ko niya. Tanawa ang tao, was nga aduna na yung mga problema. Verse 10. Og mingon siya unsa ang gibuhat mo. Ang tingog sa dugo sa imong igsuon nagatuaw kana kung gikan sa iyo. Now, ang point na ko ni makigsunan, si Cain usa ka magbalantay sa mag-uuma. Magbalantay na po siya kung mag-uuma. Tanong siya mga repolyo, pagyubin, sibuyas, amote. Tanong siya na. Dayon nagkuha siya ato, pero ang problema makaigsunan, ang motibo. Motibo ba? Ang motibo sa paghatag mo'y problema.
Nagkuha siya, pero yung motibo, ang nagnindos, lupigong yun hanggang Abel, ani? Nakadiya ang problema magigsunan. Pero ang Abel, nagkuha siya itong kanang pinatambok, pagkahuman, iyang gihalan, in good motive. So, ang iyaha mo'y gidawat si Ginoo ang Kain wala. So, tungod sa jealous mga kaigsunan, gipatay ni Cain si Abel. Mao ni ang unang killer nga napatik sa balaang kasulatan. In the book of Genesis. Unang killer. So karon, mao na nga ang pagbati sa the jealous from human being, ano na sa envy or pride, doon na involved tungod siya pagkamakasasala. Ano siya rason? Tungod sa sala. Sa gigayon ko na Proverbs chapter 6 verse 34. 6:34 Proverbs. Kaya ang pangabugho mao ang kapungot sa usa ka tawo ug siya dili mo pasaylo sa adlaw sa pagpanimaros. Verse 35. Siya dili mo tagad og bisan unsang paglukat ni matagbo siya bisan pa kung hatagan mo og daghang mga gasa. Naghinga kapugngan ang tao nagsilos mo kigsunan. Gabinag kanang kasagaran mahitabo makaigsunan, kanang jealous, kanang mga bisyoso. Labinag drug-addict. Diin mo nakadungog nga tungod sa grabing silos, gihigugman niya ang asawa. Gipangga niya, gipakaon niya, Jollibee, McDonald's, manginasal, yung silos ko kaya, kita mag-aon na, unahan. Pero, nakadungog naman yung daghan ng mga balita, nga tungod sa silos, gipatay niya yung asawa, gipatay niya yung mga anak. Nakadungog naman na? Ako, kapilang padungog na. Huwag ko malimot sa usa ka report, nga dunay usa ka bana nga bisyoso. Unya, silos siya siyang asawa, nagtrabaho sa talisay. Silos niya, yung tawagan, di ka mong liday, doon lang yung milagro may tabo. Huwag man huli, kung saan pag-huli sa asawa nga, katabang na po. Nga, siguro kwarta. Sabi ko kauli, lagi kay money person, nalagyan kay lalaki nila, duda. Ang himo niya, gipatay niya yung doon bukadak. Unya kay nasiguro na tabo nga pagsagit, ni sunod ang iyang ugangan nga babae, gipatay po niya. Sunod ang lalaki nga ugangan na po. Bagay mo mamatay, pero dugaban yun. Daw yun, naghikog siya ka. Atong adlaw, upat ka patay. Kaupat tong lalaki. Pag background, check. Uy, doon naman din mga text messages nga doon ay mga pagduda ba. Siya na pag-away, mga asawa, sige mo siya duda na ako siya. So mo na nga bantayanan kini mga kaigsunan. Nga naman ang mo ni siya usa sa pamaagi sa yawa aron maguba ang pamilya. Inuunda siya. Usa na siya sa makapaguba sa pamilya kanang walay pagsalig sa usa-usa. Ang asawa nag-lipstick na, nag-eyebrow, gipakiskisa ng kilay, wala gigilay. Mo rin pa na, ay na ganito ko, nako. Nakadawat mo. Ano man nga no doon ay mga tawag-tawag mo. Malayo man. Binay ano lagi kinyawa magigsulag susulay mo utog ba. Nani misis nga, "Hi, eat na yo." Gusto na. Kain na dito lang. Mo na yawa magigsunan mo makapenetrate siya tungod kay usay sakya nato ang daotang una-una. Wala na to gibuta nga sa tong una-una nga gihimo ni siya sa imong misis kay wa na ka magtagad siguro nga sampung asawa ay nga gusto ni buhok ano mo lang migsarag sa kuko ano may pagtagad nagkagintay na lang sumutong nga naningkamot mo siya para matagad o di ay gilain pagsabot sa asawa kabana so muna ang silo sa tao magigsunan tungod sa pagkamakasasala then anita sa jealous from God is righteous because there has love. Ang pagkasiluso sa Dios mga kaigsunan, makatarunganon or matarong tungod kay
adunay gugma arita sa siloso ang jealous from God mga kaigsunan. Joel chapter 2. Joel kini kita dugay ning makita ning Joel kay tagsara mi nato mablihan ning Joel. Asa Isaiah, Joel, Amos. Oh. Sunod sa Amos, atrasan nimo Joel chapter 2 verse 18 to 19. Onya ang Ginoo nga nabugho alang sa iyang yuta. Kanang yuta diya ang nagpuyo sa yuta mga tao ug naluoy sa iyang katawhan. Mao nay tinuod nga silos. Ako lay i-paraphrase ako, onya ang Ginoo nagsilos alang sa iyang katawan. Og naluoy sa iyang katawan, og ang Ginoo mitubag og miingon sa iyang katawan, aniya karon padad-an ko kamo og bugas. Ito ang silos Ginoo. Padad-an ko kamo og trigo, og bagong bino, dili na bino kulapo. Bino na nga para healthy ang mga Israelites. Og lana, og mga tagbo kamo ning ana, og dili na kamo pagahimuon ko nga talamayon. Taliwala sa mga naso. Apan gikan kaninyo akong ipalayo ang kasundaluhan sa amihan. Ug ako kining umani siya ang protection sa Ginoo. Silo siya, naluoy siya sa iyang katawan. Sumuna nga ang Ginoo magselo siya. Number 1, God is a jealous God because our God will jealous kung muserve ta og duha ka agalon. God will jealous if you serve two masters. Sahay duha ka buhat ang agalon, mas giuna na to ang atong agalon nga usa kay siya nga agalon. Di ba? Mark chapter 19, Matthew chapter 6 verse 24. Matthew 6:24. Walay bisan kinsa nga arang makaalagad og duha ka agalon. Kay mahitabo man nga dumta niya ang usa o higugmaon niya ang ikaduha o dapigan niya ang usa o kamayo niya ang ikaduha. Dili ka mo makalagad sa Dios o sa mga bahandi. Dili gyud pwede nga duha ang imong priority. May ka priority usa ra gyud ang priority. Secondary na nang usa, di ba? Dili pwede nga gi-priority nimo ang Dios unya do na po kailangan gi-priority. Dili na priority. Kung taas kag panahon sa usa, mo na priority nimo. Pero ang pangutan na pastor, once a week ra kuno simba. Unya sa ato pa dili nato priority ang Dios. No. Lahi ang pagka-prioridad sa Dios. Lahi ang iya. Ang kung bot kanang gingon sa Matthew 6:33 nga, but seek ye first the kingdom of God, bot pasabot kung panahon nga para iya ra gyud. Ang problema sa tao, ang para sa Ginoo, iya pamangkaon para sa iya. Di ba? Nga naman ta selfista nga pagka-tao sa kay. Nga ang para sa Ginoo, gikuha nato kay atong gigamit sa ato ang kaugalingong interes. Pero ang para nato, wag gyud nakuha sa Ginoo mga igsoon. From Monday to Saturday. Anam tay Wednesday. Ang para iya gina siya mga kaigsunan. Mo na ang pag-serve sa usa ka master. Balanse nga Kristohanong pagkinabuhi kanang para sa Ginoo para iya ra gyud. Ug ang para sa tuwa para sa tuwa ra pod. Mas nindot pagani nga kanang para sa tuwa do na pagitay gigahig para sa iya. Okay? Mo na nga importante kay makaigsunan nga ang pag-alagad sa Ginoo, nalipay po ko sa nilang gimon ng pagkaroon nga sawa pa sila maninda, mahalin man yun na. Pero lahi yun na, doon ay blessing bitaw iya sa Ginoo. Nga imo siyang giuna. Example, ang imuhang paninda, demand kayo, mahalin din na siya. Pero, dali na po kayo mahurot. Dali kayo mahurot. Nga naman, wala yung blessing sa Ginoo. Wala, dili ka ma-enjoy. Tingnan, kadang po ako kung kwarta nga, karon, nagkautan ko. Sa una, Ginoo nga gamay ra, pero grabe pagsalig daw ko sa Ginoo. Mapaigo, pero karon Ginoo nga dako kog income, nga naman eh. So, doon ay question. Kung sa ibuhaton,
examine yourself. Examine mo nga naman ay mo di ay ang oras nga iya sa Ginoo gikuhaan ako og half hour. Ang wato na ko ni ulit na ko ni siya o niya maghimo na pugublayan oras para sa iya. Mag-set ko time. Okay? Number 2, katapusan. Doon rin ka-point ako. God will jealous if you prioritize your work more than Him. Ang Ginoo magselos kung mas gi-priority nato ang atong trabaho labaw niya. So may buot pasabot na. Sige, ingon ko na, sige, tagaan kag trabaho sa Ginoo plus ang para iya nga oras imo pa yung gidugang sa trabaho. Na naman mangyawat mo ta usahay. Kini na pagpangyawat magigsunan, ang inuna na ang yawa. Yan ang list ng para dumagan natin. Try. Testing lang, try. Sana dami ko na try and try until you die. Oh, until you success die. So mo na usahay magigsunan nga kanang bisang pag daghan kang income pero wala nimo ma-priority ang Dios. Di ka ma-enjoy sa imong life. Pero bisang pag iPhone nimo cellphone, my phone di ay enjoy kay ka. Di ba? Dali mo lubat si Salem. Ay kabalakanan kay ang importante natay communication. Una sa Ginoo. So, di na to kanabang tanawa ari ta sa Bible din. Mateo chapter 10 verse number 34 to 39. Ayaw ka mo pagdahon nga miani ako sa pagdalag pag dinaitay din sa iyo ta. Wala ko muanhi sa pagdalag pag dinaitay kana pag dinaitay peace kundi espada hinuon. Kay miani ako sa pagpahimutang sa tao aron makigbingkir siya batok siya amahan. Ug sa anak nga babae batok siya inahan ug sa binalayi batok sa iyang ugangan nga babae. Ug ang mga kaaway sa tao anara sulod sa iyang kaugalingon panimalay. Nga naman usahay itugot sa Ginoo nga gubot ang panimalay aron motungha ang iyang kalinaw nga nagagikaya. Di ba usahay mag-away ta nga karon Domingo Diyos na usimpa kay maninda sa ta. Di ba? Di mo simba lagi di dunay division ni tabo mag-away. Itugot ta sa Ginoo para may bawa nato kung unsa gyud maayo nga solusyon sa problema. Nakatesting ko sa una mag-igsoon na why bukas? Adlang Domingo, why bukas? Ingon ko nga wali ako no, mag-scrap na ako. Nang-scrap ako ito na. Ano mamalit itong mga puthaw, lata, plastic, putilya, alaan patatikasan ito timbangan. Okay, limited daw. Di ka ni tikasan yung timbangan. Kaya mura may timbangono na po yung timbangan. Di ako po indoy nga kuhan man ko na ingon ang Biblia. Dulumtanan sa Ginoo ang tikasan nga timbangan. So, unsa ka ko pastor? Pastor ika ka iwala na nila to. Mura usahay magigsunan nga tistingan ta sa Ginoo ba kung unsa gyud ta katinuod nga muduol niya. Unya kanang kawalad-on natural gyud nga mawad-an ta tungod kay dili kitay tag-iya sa tanan nga mga needs. Di ba? Nakuha niyo logic magigsunan. Kay ang Dios mo'y tag-iya sa tanan natong kinahanglanon, mo na magpaduol gyud niya permi, mo na to siyang priority. Bisa na atay taas nga panahon sa trabaho, at least doon na kay gigahin nga time nga para iya gini siya. Amen. State nimo ba? Example sa tibuok semana, simba ka Domingo, Miyerkules, nya doon na kay oras para pagahin o pagbasa o pag-ampo ngadto kaniya. Diba nindot kay dagan sa imong kinabuhi. Mo na nga ingon ang Biblia sa Mateo chapter 10, padayon na to. Verse 37, ang nahigugma sa iyang amahan o inahan labaw pa kanako dili takos kanako. O ang nahigugma sa iyang anak na lalaki o anak na babae labaw pa kanako dili takos kanako. O ang wala magpas-an sa iyang cross o wala magsunod kanako dili takos kanako. But pasabot dili ta worthy nga modawat sa blessing sa Ginoo kung do na tay gi
prioridad sa atong kinabuhi nga labaw pa niya. Example, wa na gyud kay panahon sa Ginoo tungod kay mao na nagadabisi kag panano. Ikaw, usay mabatayan na ni panano, lingaw kag wala oras. Panglaba, di ba? Usay mapulihan Ginoo ni ana. Nay nano Ginoo na binuan sa dilaban. Kunya apa gyud usay nanata sa simbahan kung naon na tuwa si gawas. Kumusta nagtukang dito, magkatong kabuhi, patay dito kamong gislinga, may yawan ako ko. Or akong inununan, ano mo matarong tatlo. Daghang mga aspitos na kinabuhi nga bisan nanata sa simbahan. Kuwaton bigyan sa yawa ang atong oras. Muna mag-focus ito makiksunan. 39, ang makakaplag sa iyang kinabuhi, kawagtangan hinoon ini. Apan ang magawagtang sa iyang kinabuhi tungod kanako, makakaplag na ini. Siya may buot pasabot ni anak. Kanang self-denial bitaw. Kanang bitaw, mangita ka sa iyong kinabuhi ba? Di ba na may mga tao nga nga, hindi na sa kong simpo ay kay, wa pa na ako bakit ang akong kinabuhi, akong life. Lipo kayo, pangitaon sila ko kung asa akong kinabuhi. Buot pasabot, pangitaon pa niya kung asa siya napita haom. Ingon ang Biblia, asa to, ang makakaplag siya kinabuhi, kawagtangan hinoon ini. Buot pasabot, kung unahon na to pagpangita ang atong kaugalingong kalipay, inay ang Dios, mawala hinoon. Pero kung unahon na to ang Ginoo mo hatag o katagbawan pagtagbo sa atong mga kagustuhan, mga kaisunan. Sunahan lang ang Ginoo. Before ka magtrabaho, Lord, muna siya, giyahe ko, protect me. At least, dependent ka niya. Yan ang Ginoo, mo bless, dili lang ka sa material, kanag yung sa peace of mind, mga kaisunan. Kalinaw, sunahuna ba? Okay? Ang tinuod nga kalipay, kanang wala kay kwarta pero malipayon ka. Muna tinuod nga kalipay. Lahi pa na nalipay ka, kaya ka kwarta, lahi pa na siya. Ang tinuod nga kalipay kanang wala kay bugas, wala kay kwarta, napa yung kay mga bisita. Katisting ko wala kong iksunan. Kanang pag wala-wala yung ka, napa yung ganito nga. Ikaw makakiglubi. Kagdan na gagawin. Dapat ka na. Kanang wala-wala na yung gawin niya. Nagya po kay kalinaw si mong nahuna niya. Lipay yung kasing-kasing. Kana, mo'y pangitaan. Ayaw sa pagbugas. Ayaw sa pangata. Una, Ginoo. Diba? Kita ni mo blessing. Muna tinuod nga blessing makiksunan. Kana po makahimo gyapon ka sa pagkalipay. Bisan gilimutan na ka sa daghang problema. Diba? Kaya sige kag paningkamot niya. Wala man niya po wala. Sa ito pa doon na yung problema. Ang problema, wala mabalansi mong kinabuhi, maglabos na tanan, wala ni mo ma-priority ang Diyos. Nakawatan ni mo siya. So, okay? So, I hope nga nasabtan na itong mensahe sa pulos Ginoo magigsunan. Magabot na Ginoong Diyos, nga nabing gamanan, salamat Ama, ningtak na sa kabuntagon, salamat sa mga pulong, ng itulog ka naman. Pasalawa kami, O Diyos, among kinabuhi, usahay na selfish kami. Amo lang tanan, amo ang gipaboran, ug amo pang gikawatan ang imong oras. Tabangi kami, O Diyos, nga ma-priority kanang among paningkamutan, O Diyos, uban sa tabang nimo nga masimba ka namo, maday, mag-istorya pinagi sa pag-ampo kanimo, O Diyos. Sa tanan nga adunay mga gikabisihan, muhimo kami pagahin oras ala kanimo. O Dios, dining adlaw among isurrender among kinabuhi ni Kristo Jesus yung Dios manluluwas. Amen. Di balik sa tong isip mo responsibility. Okay, napanangina pang tanan. Sa kadakong mensahe ng kaigsunan sa matag usa na atong priority yun ang Ginoo sa tuang kasasad sa kinabuhi. Ang respond sa maong mensahe at ang awit ng igsoon, bago tamo tapos, Hymn 109. Kung manlakaw kita. Trust and obey.
Verse 1, verse 2, verse 3. Verse 1. Sing. Kung manlagawitan, buyog sa ilong, mahimayaon ang dalangan. Siya pamiling kayo, maguwan ka lalo, sa kanan ganas sa ligtiyan. Nauman ka, o tahuron ang Diyos, walay laing marinong, kaigahulahan. Maitong pandago, kami kay nagkaroon, madali niyang pagpalaon. Pagayo'y nahandog, o pagbuhaluhan, kung musalig mo kahon sa Diyos. Nauman ka, o tahuron ang Diyos, walay laing kahinong, kaigahulahan. Last verse, malito. Nararamdaman ang dako niyang gumang, ang tunyang ihanap ng kanan. Kayang ihatag niya, makalipay kilos, alang sa may pagsaligtiyan. Nauman ka, o tahuron ng Diyos, walay laing marinong, kaigahulahan. Closing prayer, Pastor Romel. Ginong Dios nga labing gamanan, salamat Ama takna sa iyong kautuhon. Salamat o Dios sa mga mensahe mo gikan sa Sunday School. Ang warning o Dios na mahilikay kami sa pagkadelikado sa impyerno. Mao ang pagbaton ug kaluwasan nga na kanimo pinaagi sa Panginoon, pagdawat ni Kristo Jesus imong nga personal nga luwas. Ingon nga kami nakalingkawas na sa mao nga kadelikado. Tabangin kami o Dios nga ma-priority ka namo, nga among magahin ang oras nga para nimo. Tabangin kami nga papayumduman nimo kami niini, nga makabaton kami o konsensya sa panahon nga ana-ana ang pagpresyo o Diyos sa mga kinabuhi. Bisa pa man o Diyos sa mga bisita, panalangin sila na sila makapadayon sa pagsimba, papahimutan ilang pag-alaga o Diyos, iglabas tanan, i-bless sila o Diyos, ilang mga panginabuyan, na mahimong mulampo, ilang panginabuyan o Diyos, mga matagpo ang mga panginanglan, ihatag ang good health na mong tanan, isa pa man si Sister Claire, ihatag kaniya ang maayong ang paginhawa, o ang good health o Diyos nga siya makapadayon sa pag-alagad nila kanimo, taliwala sa mga balitian, ihatag pa kaniya ang daghang mga kapanahunan o Diyos, nga siya magpagamit diya sa imong buluhaton. Buwan siyang kahayag, kamitanan, sa mga sa tagsa ka mga lugar o Diyos. Tandong himaya, ang mga ibalik ka na kanimo, di alam ni Kristo Jesus, ang Diyos manuluwas. Amen o Amen.